Kasi po mga amigo, si Miss Maya dalaga na at talagang alam niya pala yung sitwasyon niya. Alam niya. Ang ganda mga amigo pagka ganyan ano. Nakakatuwa naman. 'Di ba? Pagka ganyan nakikita niyo Ako nagagandahan ako mga amigo. Ganyan Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Raul, ang isang vlogger na kung saan ay vlogger-vloggeran kahit hindi na. So ngayong araw po magkakaroon tayo ng bag raid. Ayan. Open po natin yung bag natin, mga amigo. Kung may natira pa ba sa ating bahay na ipinasa sa binabagong bahay. Ngayon po mga amigo ay nandito tayo at alas 12, kainan na. Kainan na, hindi pa matapos-tapos. Meron pa nga sobrang salamin kila Marvin, hindi pa na ikakabitan dito. Dalawa. So ito meron na. Kanina nalagyan naman na ito ng sealant. Oo. Tapos ito talaga ayokong tingnan to, gas-gas eh. Ayan po mga amigo, napakatahimik sa bahay pagka ganyan. Ang mga bata nasa school po mga amigo. Kaya, sabi ko nga po, hindi pa naman tapos yung pinapagawa natin talaga. Hindi pa 100% na tapos, pero gusto ko lamang pong ipakita sa inyo. Ang ganda kasi ng ang ganyang itsura. Ayan, ganyan siya, di ba? Ang ganda niya. Tapos naka 0.5 siya. Ang gandang tingnan. Wala pang kurtina. Pag nalagyan ito ng kurtina, maganda rin po mga amigo. At sabi ko nga po, yung ganitong, ito talaga yung pangarap kong bahay. Oo. Yung ganitong bahay po talaga yung gusto natin. At ito yung ating talagang pangarap na bahay na dati nung ako nag-abroad, sabi ko masaya ako sa bahay na 2 room sa taas at masayang-masaya na ako nung natapos yun. So, yung ayan, ang alam pala ng akin nito yung aking nagpa-check up ako. So, mataas ang cholesterol ko syempre, tumaas na naman. At yung aking, medyo mataas yung ating uric acid pero hindi naman kataasan. Pa-check up ulit tayo mga amigo. So, kaya uminom ulit tayo ng gamot. Ayan, gamot natin mga amigo for daily. Dati isang gamot na lang iniinom ko para sa high blood. Ngayon nadagdagan na naman sa cholesterol. Cholesterol at saka sa uric. Nadagdagan naman sa cholesterol at saka sa uric, pambihira. Tapos syempre, nung kakain na naman tayo ng mga hindi okay, dapat pala talaga pa nagpa-check up ka, isang desisyon sa buhay ang pagkain ng healthy na pagkain. Kapag ka nakakita ka ng crispy pata, pag nakakita ka ng lechon kawali, ibayan mo kung kumain. Pag nakakita ka ng lechon, kumain ka ng konti, tapos na. Ganun po. Pero napakalaki ng impact sa akin nung pag-i-inject ko. At yun po ay meron namang approval at ng doktor sa akin. Sabi ko, Dok, hindi ko na kaya talaga. Pag tumataas yung sugar, medyo tumataas, iba ang pakiramdam. Sabi ko, Dok, hindi ko na talaga kaya na magpapayat. Nahihirapan ako kahit anong exercise ko, kahit anong jogging ko. Ay hindi na talaga kasi matakaw ako. Sabi kong gano'n, nagpa-check up ako kahapon. At yun, tapos si Chuchen pala mga amigo, meron akong balita sa inyo. Si Chuchen po pala ay malabo ang kanyang mata. So kahapon nagpunta kami sa ophthalmologist kasi nagpunta kami sa ophthalmologist kasi nga po yung mata ni Chuchen parang gaya kay Lenlen na farsighted, gano'n, hindi ala siya makita sa pagmalayo. Same ni Lenlen. Nalungkot nga ako, sobra inilungkot ko kasi sabi ko ang bata naman ni Chuchen para magsalamin. So, ang bigat pala sa pakiramdam bilang tatay yung makita mo anak ko magsasalamin. Sabing gano'n, hindi lang naman siyang gano'n ng mga ibang bata. Kaya, kahapon gabi na kami nakauwi kasi pina-check namin sa ophthalmologist. Almost 3 hours sila nandoon kasi parang yun yung magaling na ophthalmologist dito sa Nueva Ecija.
Tapos pagkayari, ininom siya ng salamin, ganyan. Tapos sabi ko, ba't ang bata naman na lumabo yung mata ni Chuchen? Sabi, hindi naman, hindi, di ba yung mga ibang bata naman nagagadget, hindi naman malabo yung mata. Ako, hindi naman malabo yung mata ko. Sabi nga ng doktor, genes daw. Kasi si Chuchay, si Timayla, sila yung side ni Lenlen talaga malalabo ang mata, kahit yung kapatid niya. So, yun. Sobrang mabilis pa sa pakiramdam pagka yung anak mo ganoon na, di ba? Ang bata naman ako magsalamin ni Chuchen. Oh, nakasalamin na siya. Ito nga, ipakita ko sa inyo. Ayan. Oh. Tapos ito. Ayan. Malabo ang mata ni Chuchen. Ay, nako. Tapos may video. May video pa nga si Nene. Paano to? Ayan, oh. Ruwelyong itsura. Ruwelyong ang itsura. Malabo ang mata na ano kaya nilin na sa genes daw, sa amin ganun. Eh di yun, sabi ko nga po, ano pa magagawa? Eh di kung malabo ang mata, ipa-check hanggang makorek, hanggang matama. At sabi ko pa ganyan, ba lifetime na yung magsasalamin? Ewan ko, hindi ko alam. Baka siguro, wala akong idea. Basta may check up ulit siya. Tapos may mga pinapatak na ganyan. Sabi ko nga minsan ngayon ko na-appreciate ko talaga si Lenlen sa pag-aalaga sa mga bata. Mula lang kay Kylie. Ganun siya. So, mula nung napakapalad ko kay Lenlen sa pag-aalaga sa mga bata kasi talagang inaalagaan niya. Sa mga gamot, kahit si Lola Eden siya nagpapaalala, si Lola Eden ganyan, lahat kami pinapaalala niya ng gamot. Kaya isang trabaho yung mga yan. Kagaya, gabi na kami nakauwi kahapon, nag-aaral pa sila ni Chuchen. Tapos papaliwanagan niya si Chuchen, ganyan. Kaya ang mga nanay, pag madiwara talagang ganun, is iba yung pinagdadaanan nila pagdating sa pag-aalaga sa mga bata. Kaya sabi ko, nakakalungkot naman na bigla nilang sasalamin na si Chuchen. Tapos napunta kami sa pasalaminan. Taas ng grado, parang nasa 700 data yung isa niya mata, 700 parang ano. Chuchay nasa 1,000 plus. Kaya ganoon. Tapos di yun. Kaya kahapon talaga sobrang nalulungkot nga ako kasi hindi ko in-expect na sasalaminan. Kasi kaya namin nalaman na malabo yung mata. Meron kaming may pinababasa, may pinakikita si Lene, pinakaganon, di rin makita. Tapos pagka tititigan niya pa ng Chuchen na gano'n, diba? Tapos nahihiya siya, sabi niya baka mabasag yung salamin, ganyan. Diba? Grade 1 na si Chuchen. Apakabatang grade 1, mag-6 na taon pa lang. Aga kasi namin pinasok. Mahusay kasi magbasa si Chuchen. Kahit yung mga, kunyari yung mga sa grade, sa edad na Chuchen, na 6 years old, tapos nakakabasa na siya. English, Tagalog, nababasa niya. Kahit yung kanya, kunyari yan, house for rent, hardware, ganyan. Basta yung mga mahirap na salita nababasa niya na. Ganon. Tagalog, ganon din nababasa niya na. Kaya nga, iba yung personality. Iba yung personality ni Kylie tsaka ni Chuchen. Si Chuchen kasi, medyo mahina ang loob. Si Kylie malakas ang loob. Ganon, diba? Si Chuchen naman, madaldal. Mana sa akin. Si Kylie naman, sakto lang. Ganun. Pero yung mata, nagbanak eh. Buti nga si Kylie hindi nagbana sa akin yung mata. Diba? Ganun po. Ganun pala talaga pag sa anak mo. Lalo na pag meron kami pinuntahan isang ospital pala. Tapos narinig ni Lenlen. Sabi nga hindi ko sasabihin ko sa ospital. Pero hindi rito sa amin. Sabi nga narinig daw niya, sabi niya. Kukwento ko lang sa inyo, narinig daw niya yung sa may emergency, sabi niya, Dok, wala pa tayo napapakumpay. Napaisip tuloy ako. Ganun pala dapat iyan. Meron kasi mga hospital ata gano'n.
Na hindi ko magabanggit ng ospital, pero base lang sa kwento, ito opinion lang ng ibang tao na mas parang ano sila na kailangan may makumpine na gano'n. Pero by experience, meron kami pinuntahan before na hospital na gano'n nga, na hindi naman ka dapat i-confine ano, di ba? May mga gano'n. Kaya iba pipirma ng waiver. So, yun po mga amigo. Nakwento ko lang po sa inyo mga kababayan ko. Pero ang gusto ko pong ikwento sa inyo mga amigo about po kaya Misma. Kasi po mga amigo, si Misma ay dalaga na at talagang alam niya pala yung sitwasyon niya. Alam niya talaga na makakabalik siya. So umaasa po si Misma na babalik siya. Kasi nagkausap na rin po kasi kami ni Chamame about sa pagbabalik ni Misma. So, syempre, alam ni Chamame kung na pumayag na siya at alam niya ni Chamame na yung mga bata ay mag-aaral din sa Pilipinas. Ngunit ang totoo po mga amigo, hindi ako sure kung makakasama si Bibian. Opo mga amigo. Kasi po mga amigo, yung responsibility mga amigo, parang dalawa lang yung kaya ko. Opo mga amigo, si Amir tsaka si Misma lang. Yung responsibility, yun po mga amigo. Yung dalawa lang yung kaya ko. Yung dalawang magkapatid sa tatay, yun yung tingin ko na kaya ko. Pero naawa naman ako kay Bibian kung hindi makakasama. Pero si Chamame mananatili pa rin sa Equatorial Guinea. Ang sabi ko, usapan namin na pwede kang pumunta rito pero bakasyon ka lang. Ganoon. For example, gagraduate si Misma, gagraduate si punta ka dito. Ganoon. So, I would say na yung relationship ko sa pamilya Matinga ay 100% okay na. Kasi ano na kami ni Chamame, nagkakabiruan, same ng dati. Parang walang nangyari. Ganun po. So, maraming magpo-comment dyan, maraming magsasabi na after nyo mag-away, ganyan, magkabati uli kayo. So, ang buhay po namin na ako, kasama ko ang mga Aprikano, ay hindi perfect. Kahit ako may problema, kahit ako mayroon ako mga pinagdadaanan at marami akong mga nagawa na I think na kailangan kong i-correct. So, ang buhay ko at buhay ng mga Aprikano, pinapakita ko sa inyo dahil sila yung nakagisnan ko na parang second family ko na doon sa Equatorial Guinea. At masasabi ko nga po mga amigo na anuman yung nangyari ay tapos na yun. Ang importante po mga amigo yung sinabi ni Chamame na hayaan muna natin na maging okay ang lahat at ang mga bata ay babalik kung nais mo. So ito po nga pagbabalik na ni Misma at ni Amir, sabi ko nga po sa inyo, yun yung isa sa, syempre, sabi nga, maraming nagsasabi na pag-isipan mo mabuti, huwag ka muna mag-desisyon, responsibility yan, problema yan, ganoon. So, yun po mga amigo ang sinasabi ng iba at kailangan din naman pag-isipan. So, sabi nga no, huwag lang dalhin dito, nag-aaral sila doon, tahimik sila doon, huwag nang guluhin, ganyan. Yun naman po mga amigo. Pero, si Misma na mismo na siya ay talagang gusto niya talaga sa Pilipinas. At ganoon din si Amir, na sila lagi nakakausap ko. Si Vivian po mga amigo ay hindi ko na masyado nakakausap din. Pero pagka nag-message naman ay sasagot naman. Ganun po. Pagka nagkausap minsan, ganun. So right now, yun yung sitwasyon talaga ni Misma tsaka ni Amir tsaka ni Vivian. Na yung dalawa lang kaya kong na responsibilidad. At honest ako sa inyo at honest ako na Chamame. Yun po mga amigo. So yun po, para at least meron lang po kayong alam niyo po, ano man nangyari nakaraan, tapos na yon at ang mahalaga po ay yung ngayon. So, ayun po mga amigo, yun po yung sitwasyon ni Miss Macha ni Amir sa papunta din sa Pilipinas. At sana maunawaan niyo ako kung bakit ganoon. Pero wala pa naman pong date kung kailan, wala pa hindi natin alam kung kailan pa. Basta tapusin muna nila yung pag-aaral doon kasi ang alam ko meron pa silang pasok. Opo mga amigo.
So, bahala na po ang Lord kung kailan sila dito. Magulat na lang kayo, ay makakarating na sila dito. Pero right now, wala pa po. Hayaan na muna natin silang mag-aaral doon. So, thank you so much po mga amigo at salamat sa inyong panunood sa episode na ito. At God bless po mga amigo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa channel na ito at pagmamahal sa akin. At thank you so much po. God bless po mga amigo.